sa ulo ng mga nagbabagang balita. Planong pagmimina sa 2 barangay sa Mangkayan, Benguet, tinutulan ng mga residente. 20 anyos na estudyante patay matapos malunod sa Chico River. Mga pambato ng bagyo sa Batang Pinoy 2025 naghahanda na. Baguio City tinanghal na pinakamayamang lungsod sa labas ng Metro Manila. At malawak na halls at modernong pasilidad, alok ng Hotel Supreme. Ang iniwan nitong pinsala ang pag-uusok sa Itinatayuan ng pagkalit ang bilangan. Pagkalit sa pagkikina. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Patuloy na ipinaglalaban ng mga residente ng Barangay Bulalakaw at Barangay Ginawang sa Mangkayan, Benguet ang halos 534 na ektaryang lupain na panukalang minahin ng isang pribadong kumpanya. Narito ang report. Sa murang edad pa lang, pagsasaka na ang ikinabubuhay nila Elfernie sa Barangay Bulalakaw, Mangkayan, Benguet. Kaya ngayong pamilyado na siya, determinado niyang ipagpatuloy ito, lalo pat ito lang ang kanilang paraan para masuportahan ang kanilang pamilya. Pero ang kanyang hanapbuhay at ng iba pang kapwa niya magsasaka sa lugar ay nanganganib. Ito'y dahil sa planong pagsasagawa ng exploration ng isang mining company. Panalangin namin. 34 na ektaryang lupain kung saan kabilang dito ang lupain nila Elfernie. Sakop nito ang Barangay Bulalakaw at Barangay Ginawang na ngayoy mariing tinututulan ng mga residente. Kahit papano, kahit isa lang yung na tubig sa amin, na sprinkle, at least mayroon kaming natataniman. Pero kaso paano na po kami mga farmer pag mamamining na tong sa amin. Adi pati water pump, pag dito sa ilog namin, pati water pump, wala na kaming mawa-water pump. Kung magkataon, hindi lang daw ang kanilang lupaing tinataniman ang apektado kundi pati na rin ang kanilang pinagkukunan ng tubig. Isa sa pinakamalaking maaapektuhan kung sakali mang matuloy ang pagmimina dito sa Barangay Ginawang at Barangay Bulalakaw dito sa Mangkayan, Benguet ay ang ilog na ito. Ito kasi ang nagsisilbi na pinaka-main source ng tubig na pinagkukunan ng mga magsasaka sa kanilang ekta-ektaryang taniman sa taas ng bundok. Kaya naman hanggat maaari ay kanilang ipaglalaban ang kanilang karapatan, huwag lamang silang mawalan ng pinagkukunan ng kanilang pangkabuhayan dito sa Mangkayan, Benguet. Taong 1996 nang magsumite ng mining exploration proposal ang nasabing kumpanya pero hindi raw ito naituloy. Pero noong buwan ng Hulyo, nagsimulang makipag-usap muli ang Crescent Mining and Development Corporation sa mga residente. What will happen to us? We will run out of water, water supply will be depleted. Yes. We depend much on water. Noong September 16, inaprubahan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang hiling ng kumpanya. At ngayong Oktubre, dumating na sa lugar ang ilang kagamitan ng kumpanya na pinaniniwala ang gagamitin sa mining exploration. Kaya dito na rin nagsimulang magprotesta ang mga residente. Katunayan, naglagay na sila ng gate sa kalsada para hindi makapasok ang kumpanya sa lugar. Naiparating na rin ang isyu na ito sa pamahalaang bayan ng Mangkayan. Pinakikita may nga problema yung nga may isa. Dito yung gamin, nagdadamot illegal process de kumpanya. Adamot timang madi. Ngamday sityo nga involved, barangay nga involved. Dagay kagadwa, itultulok na, kayat na di drilling. Dagay kagadwa, manida. So, siguro, pag titinulungan tayo, ay bantay suda, tagtugaw tayo, tapag tutungtungan tayo, tapno,
No kuna tayo nga may sa tayo, no puraw tayo, di puraw tayo amin, no black tayo, pagyanan tayo ha. Pero ayon naman sa Barangay Bulalakaw, mariin na nilang sinabi sa konsultasyon pa lamang na hindi sila payag dito. Dapat sana makonsulta ang dalawang munisipyo. Dalawang dominyan eh. Ilang pagpupulong na rin ang kanilang isinagawa sa kanilang lugar para rito. Kahit kumplito ang papilis nila. Pero ayaw namin nga talaga. Ayaw namin talaga yung pagmaymina. Wala kaming ibang kabuhayan. Farming lang. Farming lang. Binatikos din ng Kabataan Party List ang Mines and Geosciences Bureau sa pagpayag sa mga mining exploration sa Mankayan, Benguet. Siyempre, mula dito naman sa pagmimina, ang iniisip naman, pangunahing iniisip naman ng ating pamahalaan ay hindi yung kapakanan ng mga komunidad na kung saan gaganapin yung pagmiminas na ito, kundi yung profit na makukuha mula dito sa pagmiminas. Profit na sana'y mapupunta sa taong bayan, pero hindi. Anong ginagawa nila? Nakita naman natin na kanilang kinukurakot, kanilang ninanakaw, yung mga supposedly ay napupunta sa taong bayan. So, hindi talaga nila pakikinggan yung mga naapektuhang komunidad dahil ang gusto nila ay magkaroon ng kita mula dito sa mga foreign or mga companies na ito na gustong magmina sa ating lupain. Nilinaw naman nila ng pagpuprotesta ng mga residente sa lugar ay hindi lamang daw para sa kanilang kapakanan, kundi para na rin daw sa kinabukasan ng mga susunod pang mga henerasyon. Vanessa Bugtong, RNG News. Patay na ng mahanap ng mga otoridad ang isang 20 anyos na lalaki sa Kalinga. Ito'y matapos malunod sa Chico River. Ang detalye sa report. Bangkay na ng mahanap ng mga otoridad ang isang 20 anyos na lalaking estudyante sa bayan ng Tinglayan, Kalinga, kahapon October 21. Ito'y matapos siyang mapaulat na nawala matapos maligo sa Chico River sa Barangay Bangad. With that area din po, ma'am. With that area kung saan po siya huling nakita po. Ang biktima raw naligo sa ilog bandang alas 12 ng tanghali habang nagpipiknik kasama ang 4 nitong mga kaklase. Agad namang inireport ang insidente sa mga otoridad kung saan isang search and rescue operation ang isinagawa. Naging pahirapan naman ang pagsasagawa ng rescue operation dahil sa lakas ng agos ng tubig. Pero makalipas ang higit 20 minuto, nahanap rin ang biktima. Nagpipiknik po sila ma'am, doon sa mailog po. Mga 5 po na estudyante po. Sinubukan pa ng mga otoridad na i-revive ang biktima, pero huli na raw ang lahat. Let's say, nag-start po ng, di ba tayo ang unang nag-start po ng, upon arrival po, mga 12 minutes after 12:55 po kami pumunta, ma'am. Let's say, 1:08 kami dumating doon. From that, 1:40, meron na po yung, natagpuan na po yung bangkay, ma'am. Wala na po talaga, ma'am. Negative pulse, negative breathing po. Kinilala ang biktima na si Julius Pasudag, 20 anyos at estudyante ng Kalinga State University at residente ng Tanglag, Tabuk City. Ito ang unang kaso ng pagkalunod sa Tinglayan ngayong taon. Naiuwi naman na ang labi ng biktima sa kanilang tahanan sa Tabuk City, Kalinga. Vanessa Bugtong, RNG News. Mula naman sa 149 na lungsod sa Pilipinas, Baguio City, ang hinirang na wealthiest city sa labas ng National Capital Region. Pero ano nga bang ibig sabihin nito at tunay nga bang mayayaman ang mga taga Baguio? Ating tuklasin yan sa kwento ni Ron Maranan. Kung may rich kid sa mga lungsod, aba, mukhang isa na rito ang Baguio. Sa isinagawang pagsusuri ng PSA sa 2024 economic performance ng iba't ibang lungsod sa labas ng Metro Manila, ang Baguio City ang may pinakamataas na gross domestic product o halaga ng produkto o serbisyo na nagawa sa loob ng 2024. Pero sa kabila ng pag-angat ng ekonomiya, ramdam nga ba ito ng mga residente ng Baguio? Yes, especially since we attract more tourists for the past few years, especially during summers kasi parang mas nag-grow siya. Especially in the economy po. Wala sa akin. Parang hindi ko nararamdaman na parang di mayaman ang Baguio. Siyempre, yung mga ibang tao sinasabi nila mayaman pero sa akin hindi ko nararamdaman. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na yung sahod,
Hindi nga tinataas yung sahod doon. Well, mayaman siguro in the sense na ang tawag dito, depende kung sa pagiging mayaman. Kasi kung sasabihin mong mayaman, kung ang definition ay mayaman ay wala nang naghihirapan, hindi nahihirapan ng bagyo, I guess hindi. Kasi kahit sabihin mong hindi naman sinabing mayaman or may ano yung bagyo, hindi na naghihirap yung mga tao dito. Like us, mga entrepreneur, mga business owners, syempre naghihirap pa rin since hindi naman lahat laging peak ang business. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Baguio as wealthiest city outside NCR? Actually, quote-unquote yung wealthiest. Kailangan po nating i-qualify muna kung ano yung ibig sabihin ng wealth. Ang report natin ay yung tungkol sa per capita GDP ng the city of Baguio. When you say per capita GDP, yung GDP ay economic barometer natin yan. Gross domestic product. Ito yung total goods and services na bago na produce ng isang area. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority Cordillera, umabot sa 178.85 billion ang gross domestic product ng Baguio noong 2024, mas mataas kumpara sa 169.02 billion na naitala noong 2023. Ibig sabihin, tumaas ng halos 10 bilyong piso ang kabuuang produksyon ng lungsod sa loob lamang ng isang taon. Bagamat bumagal ang paglago mula 9% noong 2023 sa 5.8% ngayong taon, nananatili pa rin sa ikasampung pwesto ang Baguio sa mga highly urbanized cities sa bansa. Yung 178.85 billion na economic output, by the way, kwanto constant or real terms. Ibig sabihin nun, inalis natin yung effect ng inflation para real talaga na growth siya. Ito yung totoong economic output. So, yung population ng Baguio City, per capita na yon. Yung GDP na 178.85, i-divide natin sa total population ng Baguio City, it will lead us to 466,000 pesos per capita. Parang ang nangyayari niyan ay parang iyon yung contribution natin. Pero kwan lang yun very rough. Kasi nga total, pwede kasi yung iba ay mas konti lang ang nagawa, yung iba napakalaki. Nakapagtala ng 485,433 pesos GDP per capita ang Baguio noong nakaraang taon, mas mataas pa kesa sa ilang lungsod sa National Capital Region. Sa datos ng PSA, nanguna ang services sector bilang pangunahing tagapag-ambag sa ekonomiya na bumubuo ng halos 3/4 na kabuuang produksyon ng lungsod. Kasunod nito ang industry sector na may 24.6% habang ang agriculture, forestry at fishing ay nakapagtala ng 0.5%. Ayon kay Aldrin Federico Bahit Jr., Chief Statistical Specialist ng PSA Cordillera, mananatiling pangunahing sandigan ng paglago ng ekonomiya ng lungsod ang sektor ng serbisyo sa mga susunod na taon. Personally, nakikita ko naman na robust pa rin yung ating tourism activities. And so, yung trade natin ay malakas pa rin. At yung program kasi rin ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, parang magiging bastion of growth pa rin ang financial services natin. Pero sa kabila nito, maaari pa rin daw makaapekto sa GDP ng lungsod ang taripa lalo na sa mga input sa paggawa ng produkto. Ron Maranan, RNG News. Financial assistance naman ang handog ng pamahalang panlalawigan sa 1,600 barangay health workers sa una nitong distrito. May kwento si Val Dismaya. Setyembre nitong taon nang simulan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang pamamahagi ng pinansyal na tulong lalo na sa mga barangay health workers. Ilang buwan matapos ang pagsisimula ng nasabing distribusyon ng pinansyal na tulong, muling umarangkada ang programa ngayong Oktubre kung saan dinala ito sa unang distrito ng lalawigan. Dito, naging katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang AKAP program ng DSWD. Ang programa ay pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan sa walang sawang serbisyo ng mga health workers na tulong-tulong sa pagpapatibay ng kalusugan sa mga komunidad.
Ilan sa mga nakatanggap ay mga barangay health workers mula sa mga bayan ng Malasiki, Santa Barbara, Kalasyaw at Mapandan. Nagpasa po kami ng ordinansa to incentivize our health workers. Ibig sabihin, kung mas marami tayong na-enroll sa konsulta, through LGU, through provincial hospital, we incentivize you. Binigyang diin din ng gobernador na malaki ang papel ng mga barangay health workers sa pagpapatibay ng mga programa sa kalusugan sa Pangasinan. Malaking tulong na rin po, madam, sa mga pangangailangan sa bahay. Maraming salamat po, Bob, dahil sa binigay mong assistance at malaking tulong na rin po sa amin. Maraming may tutulong na yung mabigay namin. Saan bawat isa sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami yung nasipag at marunong pong makisama sa lahat sa amin din ng mga barangay health workers. Salamat po, Bob. Napakabuti po. Sa pamamagitan ng programang tulad ng AKAP, ipinakikita ng pamahalang panlalawigan ang pagmamalasakit at suporta sa mga nagsisilbing haligi ng barangay. Valerie Dismaya, RNG News. Susunod, mga pambato ng Bagyo sa Batang Pinoy 2025 naghahanda na. Yan at iba pang balita, abangan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaaring silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara na mga mami. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences.
Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Puspusan ng paghahanda ng mga atletang pambato ng Baguio City para sa nalalapit na Batang Pinoy 2025. May kwento si Angel Arquero. Grade 5 pa lang na humaling si Leyland sa boxing. Pero pagtungtong ng grade 8 na humaling ito sa wushu. Mahirap po, pero PTs pa rin para sa ginto, ma'am. Payat po ako dati, ma'am, pero parang inaasar ako, ma'am, nung mga grade 5 kasi mapayat ako, ma'am. Kaya natutok ako sa boxing kasi nagbibigay sila ng training sa boxing nung elementary kami, ma'am. That's when I started combatives, ma'am. Matapos itong tanghaling kampyon sa wushu sa karaang meet noong Pebrero ngayong taon, sasabak muli ito sa labanan. Isa kasi siya sa mga pambato ng Cordillera sa napipintong pagbubukas ng Batang Pinoy 2025 sa darating na weekend October 25, 2025 sa General Santos City. Kaya naman ang mga estudyante ng Baguio City National High School, todo na ang paghahanda. Isa na rito si Kisha na sasabak sa wushu taolu. Endurance, ma'am. Kasi after, we've dismissed po ng 5 o'clock, tapos kung minsan po kasi tumatakbo po kami ng oval, and then it's very hard to maintain or parang i-continuously na gawin to. Sa kabuuan, aabot sa 508 na atleta at coaches mula Baguio City ang sasabak sa Batang Pinoy. Actually, may mga may mga athletes na tayo na nandun ngayon. May mga nauna. First batch of the City Sports officials, pinapunta ko na rin po doon. So, naayos na yung mga arrangements ng billetings ng ating mga athletes sa Kahilsot Elementary School. Yung mga medical arrangements na rin natin, so naiayos na rin. Pati yung mga request natin ng mga weighing scales, stretch out na natin to. We handle yung logistical matters or yung mga ibang bagay-bagay to ease up some of the burdens na kailangan pang isipin ng ating mga atleta at coaches. Bagamat ilang tulog na lang bago ang pagsisimula ng palaro, puspusan pa rin ang pag-iensayo ng mga atleta ng Baguio City. Isa nga sa mga nakatutok sa pag-iensayo ng mga bata ay ang Southeast Asian Games gold medalist at wushu coach ng Baguio City National High School na si Daniel Parantak. Almost every day po yung training namin. Not only sa training, we do cross-training sa mga athletics na yung pacing nila sa takbo. Yun po yung ginagawa namin. And then, of course, sa akin kasi sa taolu, kailangan malakas yung stamina. And then, yung mga forms, kailangan maayos din. We are hoping na mag-stay pa rin na gano'n. Kasi, though, alam naman natin na yung mga ibang LGUs, puspusan din ang training, pero syempre, Baguio, dyan na rin. Gagawin namin yung best namin to stay sa top. Bukas, October 23, susunod na babiyahe patungong Jensan ang iba pang mga atleta para sungkitin ang mga gintong medalya sa Batang Pinoy 2025.
Angel Arquero, RNG News. Entitled nga ba sa retirement benefits ang mga taxi driver? Sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Sumakay ako ng taxi nung isang araw at tinanong ako ng driver, ang driver ba ng taxi ay entitled to retirement benefits? So, sabi niya, malapit na siya mag-retire. Aside from the retirement benefits under the Social Security System, dahil nakaregister daw siyang self-employed, ang driver ba na ito ay entitled to a retirement pay from the company or the operator. Kasi sinasabi daw ng operator na hindi siya regular employee ng kumpanya kasi boundary system naman siya. So, pag-usapan natin yan. In Angel Hardin versus National Labor Relations Commission and Goodman Taxi, sinabi ng ating korte na ang relasyon ng isang taxi operator o kaya jeepney operator on one hand and the taxi driver or the jeepney driver under the boundary system are that of an employer-employee relationship. At very clear yan dun sa desisyon na pag ikaw ay isang taxi driver, kahit na boundary ka lang, as long as you already serve more than 6 months with the operator, you are now considered as an employee of the operator and the company. Hindi rin siya lessor lessee. Baka sabihin ng operator, hindi, umuupa ka lang sa akin ng taxi, kaya ka nagbabayad ng boundary. Hindi rin siya lessor lessee. At alam naman natin, ang jeepney or taxi operator nag-exercise ng control doon sa jeepney or taxi driver. And dito, ang next question is, since regular employee ang trato ng batas sa isang taxi driver, are they entitled to retirement pay? Ang sagot dyan is yes, at the age of 60 or at the age of 65. Ang mga taxi or drivers operator ay entitled to retirement benefit equivalent to 1/2 month salary or 15 days of average daily income or 1/2 month for every year of service. At ang basis nito, yung average daily income or yung nire-retain niya in excess of the boundary. So ito ang magiging retirement pay niya. So kung ang boundary niya ay 800 pesos at ang income niya, average daily income ay 1.5. So ang balansa na yon ang basis ng computation ng retirement pay. So ito ay supported din by Article 287 of the Labor Code at may isa pang kaso dyan, De La Salle Araneta University versus Bernardo. Susunod, malawak na halls at modernong pasilidad, alok ng Hotel Supreme. Ang detalye, abangan! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas ay magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Malalawak na function halls hanggang sa bagong pasilidad, patuloy na inaalok ng Hotel Supreme ang isang level-up na event experience para sa iba't ibang okasyon sa lungsod ng Baguio. Silipin yan sa kwento ni Ron Marana. Hindi lang palaging sa pag-aaral umiikot ang buhay ng mga estudyante. Minsan, kailangan din nila ng pahinga. Kaya naman tigil muna sa mga modules, exam at clinical duties ang mga estudyanteng ito. Ito'y sa taunan nilang Dentistry Night. Busy po every now and then. It's very important na at least we can connect to each other with this event. And yun po, it's very important kasi it is the night where we have fun, at least, unlike sa clinics na very busy. So when it comes to Dentistry Night kasi this really emphasizes yung interactions namin and socializations as a dentistry student. So basically, kahit dentistry student kami, nag-aaral as doctors of dentistry in the future na makakatulong syempre sa community, hindi namin nakakalimutan na we also have to have teamwork as a team. Kasi syempre, dentists are not working alone. We are working as a team and it is important na we build this rapport all together para syempre, strong ties, trust, and syempre, yung culmination ng ganitong activity helps us to be closer to one another. At para mas maging ingrande ang kanilang event, pinili nila itong ipagdiwang sa Meritus Hall ng Hotel Supreme Mall and Event Center na kayang makapag-accommodate ng higit 2,500 katao. This is the first time na ginawa tong event namin here in Hotel Supreme dito sa Bago. So this is kind of very exciting. And I think it's something to look forward to kasi this hasn't been done over here. Tapos at the same time, yun nga, this is the first time na magaganap to dito, so we're anticipating a lot of new things. And syempre, the event has been prepared with syempre a lot of twists na we are looking forward to happen. Sa malalawak na function halls, kumpletong pasilidad at maasikasong serbisyo, patuloy na pinapatunayan ng Hotel Supreme na ito ang perfect venue ng mga makabuluhang pagtitipon.
Recently, we added a mega, if I may say so, a mega facility, which is the Meritus Hall, and we can accommodate up to 2,500 persons. Before, this is the largest venue, which is the Diamond Grand Ballroom. It can cater up to 1,000 pax, but we have added from 10, we've added at least 4 brand new facilities, which is located in our Hotel Supreme Mall and Event Center. At sa pagpasok ng Burman, siguradong kaliwat kanan muli ang pagdiriwang ngayong holiday. Kaya naman handang-handa ang Hotel Supreme na magbigay ng espasyo sa mga gustong magdiwang, magtipon at mag-enjoy ngayong Pasko. We are inviting everyone to check Hotel Supreme because we are introducing a new building, which is the Hotel Supreme Mall and Event Center. Hindi lang siya hotel rooms. You can see different establishments and stores that you can avail of the services. May mga gym, spa, and everything. There's also new restaurants and cafes. So this coming Burmans, if you want to stay with Hotel Supreme, please visit us and check out the new facilities. Para sa mga nais mag-book ng kanilang venue, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page. Ron Maranan, RNG News. Sa lagay ng panahon, naging bagyo na ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan itong bagyong Salome at huli itong namataan sa layong 235 northeast ng Itbayat, Batanes. Mayroon itong lakas ng hangin na 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 10 km per hour sa direksyong west-southwestward. Itinaas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, western portion ng Babuyan Islands at northwestern portion ng Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, signal number 2 ang posibleng pinakamataas na wind signal ang itataas ng Pag-asa sa pananalasa ng bagyong Salome. Ang kaulapan ng bagyo ay nagpapaulan na sa Apayao, Batanes, Ilocos Norte, Babuyan Islands at mainland Cagayan. Samantala, magdadala ng kalat-kalat na pag-uulan ng ITCZ sa Mindanao at Palawan. Pulupulong pag-ulan naman ang dulot ng easterlies at localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. At tinangalamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Marami ang nakakaranas ng balakubak, pero kakaunti lang ang talagang alam kung ano nga bang nagdudulot nito. Paano nga ba natin ito nakukuha? Yan ang ating tutuklasin ngayon dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Our hair is our crowning glory. Pero, paano kung ang buhok mo ay punong-puno ng balakubak? Nako, napakakatinyan. Pero, paano nga ba tayo nagkakaroon ng balakubak? Dahil ba ito sa maduming tubig o kaya naman na sobrahan na tayo sa paggamit ng mga hair products? Ang balakubak ay hindi lang simpleng problema sa anit. Marami ang nag-aakala na ito ay dahil lang sa kakulangan ng pagbanlaw o sobrang paggamit ng shampoo, pero ang totoo, mas malalim pa sa iniisip natin ang sanhi nito. Ayon sa mga dermatologist, ang balakubak ay nagiging resulta ng kombinasyon ng iba't ibang salik. Kabilang narito ang reaksyon ng anit sa isang uri ng fungus na tinatawag na Malassezia, kasama na rin ang sobrang oily o dry na balat, at minsan ay allergic reaction sa mga hair products. Noong unang panahon, iniisip ng mga tao na ang balakubak ay isa lamang dumi sa ulo. Pero ngayon, pinatunayan na ng mga pag-aaral na ito ay isang skin condition na maaaring makuha kahit malinis ka sa katawan. Ayon sa National Institutes of Health at Frontiers, ang fungus na Malassezia ay natural na nasa anit ng lahat. Pero nagiging aktibo ito kapag nagkakaroon ng imbalance sa oil production ng balat. Ang pagkakaroon ng balakubak ay nangyayari kapag mabilis ang pagpapalit ng skin cells sa anit.
Sa halip na normal na regeneration, ang balat ay nagsished ng sobrang bilis at nagkakaroon ng mga puti o dilaw na flakes. Hindi lang ito nakakailang, kundi pwedeng magdulot pa ng pangangati at pamumula ng balat. At heto pang mas nakakagulat, alam nyo ba na ang maruming tubig ay posibleng magdulot din ng balakubak? Isang Staphylococcus bacteria sa mga maaring magdulot ng pagkairita sa anit at maaari itong magdulot ng impeksyon. Ang mga tubig ding mayroong mataas na level ng calcium at magnesium o tinatawag na hard water ay maaring magdulot ng pagkakaroon ng balakubak. Ang resulta, naiipon ang mineral sa scalp at nagiiwan ng film na nagbibigay ng dryness at irritation. Ang tubig na may halong mineral build-up ay naiipon sa balat ng isang manipis na layer kaya hindi na makahinga ang pore at nagiging mahapdi ang ulo. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pangangati sa anit, i-check na. Baka ito ay balakubak at magsilbing paalala na laging i-check ang tubig at huwag masyadong gumamit ng hair products na mataas ang chemical content. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 64 days na lang bago ang Pasko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.